sumama na tayo para mag-isip ng mga solusyon. Huwag yung kasama tayo sa mga problema na bibigyan ng solusyon. Napakahirap nun. Ayan mga kababayan, makikita nyo talaga na napakaraming mga plastic dito na nakabaon. So makikita nyo po ngayon, napakaraming volunteers. May nakausap po ako dyan. 4,000 to 6,000 daw yung nandito ngayon. So yung mga araw mga kababayan, kumusta po kayo? Ito na naman po ang bago nating update dito sa Manila Bay. Nung nakaraan po ay nandito tayo ng Sabado, yung International Cleanup Day na tinatawag, at nilahukan po ng napakaraming mga volunteers. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 6,000 hanggang 10,000 yung pupunta para sumama po sa bayanihan na linisin itong Manila Bay, mga kababayan. Dahil po sa sunod-sunod na mga pagbagyo, kasama naman po ng mga basura na napadpad sa dalampasigan. Dahil po sa sinagawang bayanihan mga kababayan, makikita na naman natin ang pagkakaisa ng mga Pilipino na ipagmalasakit ang ating Manila Bay. Sa ngayon po makikita nyo na mas nangingibabaw po yung malinis na buhangin kaysa basura na nakikita natin. So yung mga nakikita natin dito, yan po yung mga naumpok na mga basura, mga kahoy, mga nakasakong mga kalat, ayan po. So napakarami mga kababayan. Nakakatuwa kasi isa po tayo sa naglinis Tunay-tuneladang basura ang nakuha mga kababayan. So yung iba nadala na po sa sa tagakuha ng mga basura. So talagang nasimot dito kasi nung pinakita natin ito mga kababayan, hindi mo makita yung buhangin at mas marami yung basura at mga plastic na nakikita natin. Pero ngayon mga kababayan, although nawala na po yung dolomite, kung ikukumpara natin nung mga nakaraan, nung panahon ni Tatay Digong, talagang maputi ito. Pero ngayon mga kababayan, syempre yung normal na lang na buhangin yung makikita natin, at naglaho na rin yung kagandahan ng dolomite. Bagamat po nananatili naman ang kalinisan na sinasagawa ng national government at ng local na pamahalaan dito sa Maynila. So kasama po yung mga kagawaran ng DNR, Manila Bay Warriors, MMDA, at iba pang mga volunteers, public at pribadong mga grupo na nagmamalasakit dito. Kasama ang Boy Scout of the Philippines. Nakakatuwa, napakaraming mga kabataan. So sana po lahat ng mga kabataan sumama para po sa kinabukasan ng ating kalikasan, lalong lalo na itong very historical na Manila Bay na wag naman sanang tambakan at mawala ito para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Sana makita pa ito ni Bagwis sa kanyang paglaki at sa pagiging binata niya, makarating din siya dito na makalakad at makita yung mga kalinisan. Gaya dito mga kababayan, daming nakatambak. So sa mga susunod hahakutin ito ng tagakuhan ng basura mga kababayan. So kung nakita nyo po yung live ko mga kababayan, mapapansin nyo na napakaraming tao. Nakakaiyak kasi muli na naman nating naranasan na magkaisa. Sana ganun po yung mangyari sa bawat araw ng buhay natin, yung nagkakaisa yung mga Pilipino, hindi yung nagsisiraan at nagkakaroon ng mga bagay-bagay na hindi pagkakaunawaan mga kababayan. Sana ganun din sa gobyerno, wag nang magsiraan kundi magtulungan na lamang para sa ikakabuti ng ating bayan. Kasi wala namang mangyayari kung magpapataasan tayo ng mga ihi natin. Ang gawin na lang natin, suportahan na lang natin yung gobyerno. Yung mga problema na hinaharap ng ating lipunan, napakaraming mga problema sa lipunan.
sa kalusugan, sa mga kung ano-ano pa, sa mga bilihin tumataas, sa mga petroleum, sa pandaigdigang merkado, napakamahal ng gasolina, hanggang sa pinakamababang sektor ng lipunan, nararamdaman po yan mga kababayan. So ang sinasabi po natin, tumulong na lang po tayo na magkaroon ng mga solusyon, hindi man pang long term, kahit na pansamantala lamang, para makabahagi tayo sa sinasagawang pagtutulungan at bayanihan sa lipunan. Huwag yung magiging kontrabida pa para masabing ikaw yung bida. Tulungan na lang natin yung ating gobyerno. Kung mahal ang bigas, kung wala pang 20 ang 1 kilo, mag-adjust muna tayo mga kababayan. Sa mga susunod na araw makakaraos din tayo. Kasi hindi lang naman Pilipinas yung naghihirap, kundi nararanasan po ng daigdig. Kasi nasa Biblia po ito na hindi na po magiging maayos ang mundo at patuloy ito sa pagkasira mga kababayan. So sa ngayon maging maano na lang tayo, lumaban na lang po tayo sa buhay, magpakasipag, magsikap tayo sa mga sarili natin. Huwag nating iasa sa gobyerno yung ating problema sa buhay. Tulungan na lang natin yung mga sarili natin mga kababayan, para yung sinasabing individual na improvement makita sa atin. Hindi yung bawat problema na nararamdaman mo sa araw-araw isisi mo sa gobyerno. Dapat ikaw, halimbawa mag-aasawa ka, wala ka namang trabaho, wag ka munang mag-anak ng marami, mag-family planning ka muna. Kung isa lang muna, wag yung kakapanganak lang ng asawa mo, meron agad, buntis ulit. Wag ganon. Kasi kaya naghihirap yung mga Pilipino, wala pong family planning, walang tamang seminar sa mga pagpaplano ng pamilya. Kaya dumadami ang pamilya, yung miyembro ng pamilya, kasi hindi pinaplano. Kung isa lang yan, matututukan mo ng maayos. Gaya ni Bagwis, nabibilihan ko ng gatas na masustansya. Kung 5 yan, tapos maliliit pa, naku po, napakahirap po, napakamahal ng mga normal na gatas ngayon. Bona pa lang, butas-butas lang bulsa mo. Paano pa pag S26 gold, pag platinum, naku po mga kababayan, gatas na ng pangmayaman. Kaya mga kababayan, yan lamang po yung aking bahagi. Basta tayo maging good vibes lang po, tulungan natin ang lipunan. Huwag tayo yung isa sa problema na inaalala ng lipunan. Sana maging bahagi po tayo sa pagbabago. Huwag yung ikaw yung babaguhin ng lipunan. Dapat ikaw yung magbago sa lipunan para maging ehemplo sa mga kabataan. Diba mga kababayan? So salamat. Ito po yung bago nating update sa Manila Bay.